Magandang gabi sa inyo lahat. Ako nga po pala si Richie Sotoagan at ating tatalakayin ang globalisasyong ekonomiko. So, ano nga ba ang globalisasyong ekonomiko? Ang globalisasyong ekonomiko ay isang proseso kung saan mas nagiging konektado at interdependent ang mga bansa sa buong mundo sa larangan ng ekonomiya. Ibig sabihin nito, mas maraming palitan ng kalakal at serbisyo, kapital at impormasyon sa pagitan ng mga bansa na nagpapalawak ng oportunidad sa negosyo at trabaho, at ang mga halimbawa nito ay ang pagbili ng mga produkto mula sa China ng mga mamimili sa Pilipinas o Amerika. Ang paglaganap ng kumpanya tulad ng Apple na nagdidisenyo ng mga nagdi-design sa US pero nagpapagawa ng produkto sa iba't ibang bansa tulad ng China at Vietnam. Katulad naman ng McDonald's na nagmula lang sa Amerika at lumago ito at napunta na sa o nagkalat na sa mga iba't ibang bansa, kabilang na rito ang Pilipinas. At ano naman ang mga positibong epekto at negatibong epekto ng globalisasyong ekonomiko sa bansang ekonomiya? Ang mga positibong epekto nito ay pag-unlad ng ekonomiya dahil sa pagdami ng kalakalan at pamumuhunan mula sa ibang bansa, at ang ikalawa ng paglikha ng trabaho dahil sa pagpasok ng mga multinational companies katulad ng iPhone, Apple, hindi pala iPhone, Apple, Toyota, Tesla at iba pang kumpanya na pumasok dito sa Pilipinas. At pagpapalawak ng kaalaman at teknolohiya dahil sa pagtulungan ng mga bansa. At ang mga halimbawa naman nito ay ang pagdating ng mga kumpanya tulad ng Jollibee sa ibang bansa na nagbibigay ng trabaho sa Pilipinas. At ang ikalawa na ipagpasok ng mga dayuhang pamumuhunan na nagtayo ng mga pabrika sa Pilipinas. At ang mga negatibong epekto naman nito ay ang pagkawala ng trabaho dahil sa outsourcing o pagpapasara ng mga lokal na negosyo. Pagkakaroon ng dependency sa mga dayuhan, tayo ay ah, nakadepende tayo sa iba't ibang kumpanyas na nanggaling sa ibang bansa, kung ano ang meron sila at kung ano ang kaalaman na meron sila. Sa pagkakaroon ng hindi pagkakapantay-pantay na kita at yaman. Ang mga halimbawa naman ito ay ang pagsara ng ilang lokal na negosyo dahil sa kompetisyon ng mga imported na mga produkto, at ang pag-asa ng Pilipinas sa remittances ng mga OFW na nagdudulot ng economic vulnerability. At ang ano naman ang multinational at transnational? Ang multinational o MNC ay isang kumpanya na may operasyon sa maraming bansa pero may sentralisadong pamamahala sa iisang bansa. Nakatuon ito sa pagsunod sa mga regulasyon ng bawat bansa na pinaglilingkuran nito, at ang halimbawa naman nito ay ang Coca-Cola. May headquarters sila sa US pero nag-ooperasyon naman, meron naman silang operasyon sa iba't ibang bansa katulad ng at kabilang na dito ang Pilipinas na tinatangkilik ito ng mga tao. At ang transnational company naman ay ang isang kumpanya ng operasyon at pamamahala ay hindi nakasentro sa isang bansa lang. Ito ay globally integrated at flexible sa mga lokal na pangangailangan ng bawat bansa. At ang halimbawa naman nito ay ang Unilever. Walang isang sentro ng pamamahala lang, kaya mas flexible ang operasyon nito sa iba't ibang bansa. So sa globalisasyon, isipan lang na siya nga mura siya barangay. Mga tao ga tinabangay o sa kung naglilipat sila ng kubo na ito ay nagbabayanihan. Sa madaling salita, ang globalisasyon ay ang mga iba't ibang bansa na nagtutulungan para mapabuti
ang kanilang ekonomiya.